So, today's Friday, walang pasok ang mga bata, kaya kakalikot ulit tayo. So, ang kakalikotin ko ngayon ay parehong center stand. Yan, parehong may problema tong dalawa sa center stand. Itong sa Rusi, bago lang to, binilang ko to ng bagong center stand, pero plug and play naman dapat at para sa ganyang model mismo na Rusi itong center stand, pero di ko lang alam kung bakit. May sabit hindi nasagad sa pagbalik kapag tinatanggal mo sa pagka center stand, hindi na balik, kailangan mo pang hilahin pataas. So, nakita ko, ayan, masikip yung dito na ayan, may marka siya. Pati dito sa kabila mayroon din. So, dyan sumisikip yung kaya hindi siya kusang nabalik. Di ko lang alam kung natabingi yung kabitan or ito mismo. Kasi hindi halata naman dito with, di ba? Tabingi, pati dito tabingi. So, gagawin natin, gagrind ko ang dito, babawasan natin. Gagrind natin ng manipis lang sa magkabila. Tapos kakabit ko kung okay na. Kapag hindi pa, tatry ko ring nipisan yung kabitan ng center stand. So, tapos, hintay ko lang matapos maglabas si Mrs. Wala akong sasaksakan. Tapos dito naman sa Honda Click, ano na talaga to? Issue na talaga to ng Honda Click na nag-i-stuck yung center stand kapag matagal na hindi mo siya naibaba o naitaas. So ito kasi bago ko binili to, talagang naka-stuck lang tong motor na to. Kaya siguro kinalawang na yung loob. Naayos ko naman to ng WD-40, pero kapag hindi ko ginamit ng isa o dalawang araw, babalik na naman siya sa pagka maganit, na stuck na naman. So kailangan din siyang hilahin pataas para lang na-stuck, hindi siya kusang nabalik, kailangan mo pa isasagad. So nasabit sa humps, delikado. So tatry ko tanggalin at linisin yung loob, kasi dati hindi namin ito natanggal. Kahit ininitan na namin ng torch, hindi namin natanggal. Talagang sinaga ko lang to na ganun din. So ngayon, mamaya try natin na tanggalin at linisin sa loob para kusa na siyang bumabalik kahit na matagal siyang hindi magamit. Issue yan ng Click, isa yan sa mga issue ng Honda Click. Alright, so hintayin ko lang matapos maglabahan din. Natin to, tatapyasan na natin tong kabitan or itong center stand. So, ayan, nag-grind na natin ang parehong side. So, ngayon, susubukan na lang natin kabit kung hindi na siya sasabit or masikip. Alright, so ayan, nakabit na natin at maluwag na siya at sumasagad na siya dito sa itaas. So, wala nang problema. Kasi kanina, hanggang dyan lang yan sa gitna. Tapos, kailangan mo pang hatakin pataas para lang masagad siya dito. Kasi delikado pagka hanggang pagkalahati lang, so sumasabit siya sa mga humps. So kaya inayos natin at ngayon okay na. So kakabit na lang natin spring and then goods na to. So one down and then ito naman si Click ang next. Testingin natin na may nakakabit ng spring. Okay, medyo mahina lang ang ating spring kasi manipis, pero at least goods na, nabalik na at nasasagad na siya sa taas. Okay, hindi na siya nakaano dito sa gitna. Alright, so si Clicky naman. So ito naman si Click, di ba? Naka center stand. Tingnan nyo, ibababa ko. Ganyan. Kailangan mo pa siyang iangat kasi matigas. So kailangan natin tanggalin para malinis yung loob. So sa pagtanggal ng center stand ng Click, wala tayong idea dito. First time natin to gagawin, pero wala siyang bolt at nut katulad nitong sa Rusi natin. So ang nakikita ko lang dito, ayan, pin. So baka ito lang ang tatanggalin na pin, tapos pupus na lang itong parang ehe para mahugot dun sa likod, kasi sa likod ganun din wala siyang bolt at nut. So para siyang ehe na style dun sa parang axle ng gulong. So tanggalin ko lang yung pin, tapos try natin i-push yan. Nahugot na natin yung pin nya at yun yung washer. Tapos try na natin pukpukin yan palabas dun sa kabila. So hindi lumabas yung pinaka-ehe kahit pinupukpok natin. So ibig sabihin, stack up na talaga yung ehe tsaka yung center stand.
napatunayan kung stuck na siya kasi ayan, pag inikot mo to sumasabay. Yan, ito kasi yung ehe niya, tapos center stand sa likod. Pero pag inikot mo siya, ayan, sumasabay na siya at matigas. Dapat ito pwede mong ikutin ito, kaso hindi eh. So ito lang yung dapat hugutin natin, yung ehe, kaso stuck up siya. So yan ang problema natin ngayon. So ang gagawin ko, isprayan ko na lang muna ng WD-40, bababaran ko lang, tapos try ulit natin mamayang pihit-pihitin ng pakonti-konti at pukpukin sa likod ng pakonti-konti. So yan ang issue ng click. Sprayan lang muna natin ng WD-40 para babaran lang, para pumasok sa loob yung langis at lumuwag kahit papano. Ayan, tapos balikan na lang natin mamaya. Babad ko lang dyan kahit mga 15 minutes siguro. Alright, so kahit kaliwat kanan ng pukpok natin, hindi pa rin natin matanggal yung ehe. Ayan o, sumasabay talaga siya sa center stand kahit na natanggal na natin yung pagka-lock nito dito sa may crankcase. So sumasama siya. Ayan, ayan. Pati dito ikita mong sumasabay lang din talaga siya. Ayan o, ayan. So dumikit na talaga yung ehe doon sa butas ng center stand. Mamaya explain natin kung bakit nagkakaganito ng problema yung center stand ng click. So ngayon, ang last na solusyon na naisip ko ay initan ng torch dito sa ilalim, yung sa pinagpasukan ng ehe na sa part ng center stand. So initan natin yan, tapos pupukpukin. So sana ay lumabas na yan. Tapos sa kabila din mamaya. Dito natin siya mainitan sa bandang likod kasi sa harap may may cover siya. So hindi natin mainitan yung sa harap banda. Iwasan nyo lang na masunog yung gulong. Siguraduhin nyo dun sa may ihin yung maiinitan, hindi sa ibang parte ng motor. Alright, so mukhang may epekto yung init sabay pukpok kasi ayan maluwag na siya. Pero sa kabila ko ito pinupukpok. So medyo malayo-layo na rin ang agwat niya. So init lang ulit and then pukpok. Ayan, lumagpas na yung ehe. Nakalabas na siya dito sa may butas sa pinagkakabitan niya sa may makina. Pero hindi pa rin humihiwalay yung ehe. Ayan, kapit na kapit pa rin siya dito sa sa center stand. Mukha lang siya madaling gawin kung titingnan nyo, pero sobrang hirap kasi stuck up na nga siya, nakadikit na yung ehe sa center stand. Kaya hindi ko lang pinepersa kasi baka mabitak naman yung mag-crack naman yung makina na pinagkakabitan nitong So nanandaan ko lang, nag-improvise na ako ng pamukpok, yung pang stencil eh. So ayun, kaya na-push na natin ng konti, nakalabas na din sa kabila. So ito na lang problema, pag natanggal na to okay na. Alright, so hindi pa rin natin matanggal yung ehe. So kahit na ito, ayan, nakikita nyo diba, dito labas na siya ng konti kasi dito sa kabila ayan, tanggal na siya dito sa kabila. Pero ayan nga, yung ehe kasi stuck up na dyan sa center stand yan. So ang gagawin ko ngayon ay puputulin ko na lang itong ehe dyan kasi mura lang naman ng ehe. Meron ng 130 hanggang 200 pesos sa Shopee, pero bukas ay hanapan ko na lang. Pwede ko sana siyang pwersahin na pupukin doon sa kabila, kaso ang kinakatakot ko baka ito ay mag-crack or as in maputol. Kapag yan kasi ang naputol o nasira, malilintikan ka na sa gastos kasi part ng makina yan. Pero kung ito lang ang tatanggalin natin na kung ito lang ang puputulin natin, mas mura-mura ang gastusin natin dyan. Kasi yun nga, meron nga 130 or 200 pesos yan sa Shopee. Huwag nyung sisirain yung center stand kasi yan mas mahal. Yung buong set niyan ay nasa 900 plus hanggang 1,000 plus. So yung kung ehe lang puputulin, walang problema kasi mura lang yan. At magpapakita ko rin sa inyo kung bakit na-stack up itong ehe sa center stand. Okay, so puputulin ko na lang muna yan para makita nyo. Naputol na natin yung ehe. So ngayon, ma-explain natin sa inyo kung bakit na-stack up yung ehe sa center stand ng Honda Click. Kasi, tingnan nyo naman, ito yung ehe, tapos tingnan nyo naman yung butas sa center stand. So, kasyang-kasya lang talaga siya
dyan. So pagka napabayaan nyo siya, kasi pinapasok ng tubig yan, napabayaan mo siya at mag-build ng kalawang sa loob, talagang mag-i-stack up siya, di ba? Wala man lang kasi siyang kahit konting space. Kung may konting space lang dapat yan, hindi yan may stack up ng basta-basta. So dapat nyo talaga siyang i-check palagi, lagyan lagi ng langis, lalong-lalo na kapag hindi nyo siya gagamitin ng matagal. Kasi once na may basayan sa loob, may tubig sa loob at may stack up yan, hindi nyo gamitin ng matagal, talagang mahihirapan na kayong ayusin siya. Talagang mahihirapan na kayong tanggalin yan. Ito kasi number 1 talaga ng problema ng click yung sa center stand. Yung iba, ginagawa nila, binubutasan to. Binubutasan nila sa gitna para may mapasukan ng langis. So, yun yung kung gusto nyo maagapan. Sa simula pa lang gawin nyo na. Pero kapag huli ng lahat, wala na kayong ibang magagawa kundi ganito na lang. So sa akin, mas sinacrifice ko na yung ehe kaysa yung kabitan niya sa makina. Kasi pag yun ang nasira, nag-crack, putol, tumagas ang oil, di wala na. Finish na. So wala ka ng makina ng mo nun, yung shell na ng makina. So ito na lang. Kasi at least bukas, pwede ko sambilan ng ehe. At yun lang. Tapos nakakaroon ng problema. Sinubukan ko lang kasi kanina na initan, pukin. Nagbaka sakali lang ako na may lalabas na maayos, na hindi madadamage yung makina ng. Pero wala talaga stack up na talaga. So yun na lang ang naging huling baraha ko, ang putulin siya tapos palitan na lang ng bago. So ehe lang naman, mura lang yan. So ito ngayon, mas madali ko na ito mapapalabas, pupukpukin ko na lang ito. Kahit persahin na natin pukpukin, wala nang problema kasi hindi na siya nakakabit sa makina. So yun lang. So ito na din yung solusyon natin na mas madali-dali kasi tagal ko nang pinukpok, hindi pa rin lumabas So yun, ito na lang, tatanggalin ko na lang ito, hindi papalitan ng bago. So ayan siya, puro kalawang ng loob kaya nag-stack up na. So tinan nyo yung butas at itong ehe. Ayan, 'di ba? Kasyang-kasya lang talaga siya. Halos wala nang space. So kapag kinalawang talaga yan, didikit lang siya. Kaya nag-stack up. So yun lang, wag natin pabayaan ang ating center stand. Kung click ang gamit nyo. Ewan ko lang sa ibang ibang motor. Pero itong sa click talagang ganyan. Halos walang space. Kaya pag kinalawang yan, goodbye na. So, ugaliing, i-check palagi at lagyan ng langis lalo kung hindi gagamitin. Alright. Day 2. Alright, so ito, dumating na yung ating bagong ehe. Ayan, same naman sila ng haba. Tapos, genuine din sa part ng Honda. Buti at naihabol siya sa last ship out kahapon. Kaya dumating agad ngayon. So, pinili ko kasi yung mas malapit lang. Sa lang to Cavite yung store. Kaya mabilis na nakarating. So, mura lang ito. 200 pesos lang ito. Bili ko sa Shopee kasi yung ehe lang mismo yung binili ko. Meron itong iba na set siya. May kasamang bushing tsaka yung pin. So ito wala kasi ito lang naman kailangan ko, yung ehe lang kasi yung lumang bushing pa rin yung gagamitin ko tsaka yung pin. Meron pang mas mura nito kung hindi kayo nagmamadali. Yung sa Indonesia manggagaling, mga 130 pesos lang. Mas mura yon. Kaya kung hindi naman kayo nagmamadali, pwedeng yun ang orderin nyo. Ito kasi okay na rin sa 200, at least mabilis nakarating. Alright, so lagyan lang natin ng grasa to para hindi kagad kalawangin. Saka natin lalagay yung bushing. Ayan, itong luma pa rin, yung stock pa rin na bushing itong gamit natin. Tapos lagyan din natin ng grasa itong bushing kasi ito yung isasalpak dito sa bukana ng sa may spring banda. Ayan, and then kabit na natin. Right, ayan, ikabit na natin yung ehe, pati yung center stand. I-make sure nyo lang na nakashoot itong parang stopper dito sa butas ng ehe para hindi sumama ito kapag kinabitan ng spring. Kasi dito natin ikakalawit yung spring. So, yan ang pinaka-lock niya. So, siguraduhin yung shoot dyan. Alright, so kabit na lang natin ngayon itong washer at pin. And then last na yung spring na. So, nakabit na natin yung washer tsaka yung pin. Ayan, kita pa kaya? Ayan, so wala siyang nut. Yan lang talaga pinaka-lock yung washer lang tsaka pin. So, ang last na natin kakabit ngayon, itong spring. So, hindi ko pala napakita yung pagtanggal ko ng spring nito, kasi yung iba nahihirapan din to tanggalin at ikabit. So, ngayon, papakita ko na lang. Pakita ko muna kung paano ikakabit. Ayan, pasok nyo lang itong screw na positive. Tapos, calcio dito, yung sa calcio yung dulo, dito sa pagkakabitan ng spring, and then ilahin nyo lang pababa. Isang pitik lang yan, nakakabit na. Tapos ang pagtanggal naman, yun ang pinakamadali kasi kita nyo itong flat screw,
calcium lang ito sa gilid, sa likod. Tapos hilahin nyo ng paganyan. Yan, tanggal. Ganun lang kadali yun. Okay? So, pagbalik, ganun lang din. Alright, so yan, ganun lang kadali. So, ayan, natapos na natin ang ating problema sa center stand. Medyo natagalan lang ang video natin kasi sinubukan natin tanggalin na hindi kailangan putulin yung ehe, pero stuck up na talaga siya, hindi na kaya. Kaya minabuti na natin palitan na lang ng ehe kaysa madamage pa ang ating makina. Mas malaki-laking gastos yun pagka ganun. So, ayun, sana may natutunan kayo sa ating ginawang pagpapalit ng ehe at pag-aayos ng ating center stand dito sa Click at sa Rusi. So, ayan. Dito ko natatapusin itong video na to. Salamat ulit guys sa panonood at aras tayo lagi lahat and God bless.